Ang sabi pa, this is the collab that we didn't expect. I did not expect it. Baka si James na hindi niya expect. So, parang it's a crossover of all crossovers. I know. Sinabi na sa kanya nung gabi for that video and for look test. Parang kaya ko look not naman. After ilang years, we're both from different love teams. Tapos now we're on back na rin. Tapos, wala posible na talaga ngayon. Right. It's just exciting and it excites us even more na ang dami ng possibilities ngayon, whether from different network or different love team before. You know, walang imposible. Hello Kathden fans! So pasabog ito ng Kathden ha, kasi si Ma'am Catherine at Sir Alden parehong may pasabog. Ito na nga yung Beautycon. Pinakauna dito, yung napansin ko talaga sa sinabi ni Ma'am Catherine, parang may patama parang may pahiwati kay Sir Alden mga kasembreros. Kasi sabi niya ay kahit sa ibang network, no, hindi posible na magkaroon ng tandem or ng magtambal no sa isang pelikula or sa isang project mga customers, kasi si Sir James Reid never nila expect, and then siya rin mismo si Ma'am Catherine ay she didn't expect it either mga customers. Kaya sabi ni Sir MJ Felipe, ito yung crossover sa lahat ng crossover. So para sa akin hindi si Sir Alden talaga ang pinaka-crossover kasi ibang network sila, no? Tapos pinagtambal sila ni Ma'am Catherine. So yan talaga ang literal na pinaka-crossover sa lahat ng crossovers mga kasombreros, yung Kathden. Kasi walang mag-aakala na magtatambal sila mga kasombreros kasi magkaiba sila ng network. And at that time ay meron pang Aldab, tapos yung isa meron pang Kathniel, no? So yung Kathden talaga ang sakala mga kasombreros. Pero yun, no, sabi niya dito ay walang imposible. So iniisip ko rin talaga dito na magkakaroon ulit sila ng project, no, ni Sir Alden mga kasombreros, or movie or serye mga kasos after nitong kaya Sir James Reid mga kasombreros. So naintindihan ko yung ibang Kathden fans, no, sa channel natin na medyo nadismaya sila, nalungkot, no. Ako man din mga kasombreros, merong konting disappointments, pero kung fan kasi tayo ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden, we will support them, no, kahit na sa individual projects. At saka hindi naman ikakasal sina James Reid at saka si Ma'am Catherine mga kasombreros. Kaya layag na layag pa rin ng Kathden mga kasombreros, and Kathden pa rin tayo hanggang sa dulo. So yan po. Pero sa mga ayaw or sa hindi magsusupport, okay lang po yan, naintindihan ko po kayo, no. Sa mga gusto lang po at saka willing na magsuporta kay Ma'am Catherine. So ito, complete version ito from the arrival ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasombreros sa SMX Center. In-expect ko dito, di ba sabi ko 31 pa siya pupunta? Hindi pala, no. Pinakauna pala siya na araw mga kasombreros, or pangalawang araw, no, kasi 28 kahapon nagsimula So arrival ni Ma'am Catherine talagang maraming security, no, kasi Phenomenal Box Office Cinema Queen yan, no. Talagang si Ma'am Catherine talagang may mga sa pa lang sa paglabas pa lang sa sakyan may mga nagpa-picture na agad sa kanya mga kasombreros, no. Sobrang bait talaga ni Cream Silk Girl, talagang ganun talaga ang niya, ang kanyang ugali mga kasombreros, down to earth. Pero syempre may kailangang habulin na gagawin at schedule nila dyan sa Cream Silk event sa SMX Center mga kasombreros. So sobrang ganda, no, sobrang Latina ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So ang nalaman ko dito, sina Ma'am Ann Curtis, sina Heart Evangelista, sina Ma'am Nadine Lustre, pupunta rin sila, pero parang magkaiba yung time slot nila. Ewan ko lang kung magsasama sila in one frame mga kasombreros, no. Kasi nga may si Marco Gumabaw, Fresh, parang iba-iba sila ng destinations at schedules, pero alam ko meron silang isang turn for photo op mga kasombreros na iisang frame lang sila mga kasombreros. So aabangan din natin yan bukas, no. Sobrang busy ng Kathden talaga mga kasombreros. Tapos si Sir Alden, of course, na hindi siya nagpahuli, nag-post ng kanyang behind the scenes, no, na ginagawa, credited kay Sir Nelson P. Cruz at saka kay Sir Steven Deloso mga kasombreros, no. Behind the scenes, Alden Richards 02. Hindi ko lang, baka part ito ng kanyang bagong advertisement
or patalastas mga kasembreros na gagawin kasi ang caption niya dito ay "Mil Lolas", ibig sabihin na yung mga lola niya mga kasembreros. So ito pala sila, no, grabing ano, no, yung behind the scenes mga kasembreros pag nakita sila natin, kasi nakikita lang natin yung mga output na, pero ang hirap at saka yung pagod at saka yung gagawin na sa behind the scene mga kasembreros ay talagang tawag dito, mabusisi at saka kailangan pagtuunan ng pansin at pagod, no. And then ito, sa pasabog din ito actually, no, although na-vlog ko na ito nung nakarang araw, ay tawag dito, nanawagan yung Kathden admins, no, na i-support natin ang Kathden sa Love Team nomination para ito sa content, hindi ko alam kung sa Content Asia Awards ito mga kasembreros. Nakapost kasi dito no, Alden and Catherine, tapos parang iboboto Gawad Parangal, tapos ang Gawad Parangal. Pero let's see mga kasembreros, pero ito yung sa Content Asia Awards mga kasembreros, no, for 2025 talagang Viewers Choice Awards. May nomination na naman sila, na-vlog ko ito nakaraan, pero let's hope and pray na yung Kathden po ay ma-awardan na naman, and hopefully, no, talagang ate na si Ma'am Catherine. Grabe yung ano, no, napapansin ko talaga dito yung medyo strict talaga yung schedule ni Ma'am Catherine mga kasembreros, kasi hindi na siya nakaka-attend ng mga awarding ceremonies. Pero alam natin, no, na between Ma'am Catherine and Sir Alden, wala po silang bad blood or atampuhan sa bawat isa, kasi nga, di ba, noong nakarang interview ay gusto rin ni Sir Alden na makatrabaho ulit si si phenomenal box office queen mga kasembreros, na kung saan ay may pakilig pa si Tisoy mga kasembreros nung binanggit ang pangalan ni attorney, no. He didn't expect that coming mga kasembreros, na may nagtanong sa kanya na kung willing ba siya na magtrabaho ulit na kasama si attorney mga kasembreros. Pero no, sabi niya ay willing naman kung merong opportunity. So let's just wait mga kasembreros and mga Kathinatics. So darating at darating talaga niyan. Tiwala lang tayo mga kasembreros, although ngayon ay kumbaga pa si Sir James, although they never expected talaga tong project na ito. So it's the management's kasi we should understand the management's decision yon mga kasembreros. And syempre, no, talagang yan sila, ang bawat agency, ang bawat like Viva, View, ABS-CBN, talagang yung kanilang gastos, yung kanilang hirap and so on, talagang pinagpaguran din nila ito mga kasembreros. So let's support Ma'am Catherine whatever project she has mga kasembreros, kasi yun ang tunay na na fans mga kasembreros. Kapag may project sila individually or separately, ay susuportahan natin sila. So we're not just here for the yung Love Team agad-agad nasa in one frame, ganun, hindi po, no. As individual, sometimes kailangan mag-separate sila, kagaya ng isang puno, no. Hindi sila lalago mga kasembreros kung parating nakadikit mga kasembreros. Talagang nag-advise na ako dito, no. Pero yun po siya mga kasembreros. Marami pang pasabog ang Kathden mga kasembreros. Talagang tayo abang-abang lang po. And then ito, nag-post din si Sir Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram. Itong mga bike, no. Alam ko part ito ng kanyang ng kanyang doon sa may parang tambayan. Parang yun, naisip ko yun, no. Na parang tambayan lang siya or cafe ng kanyang mga tropa peeps sa mga kasembreros, no, parang pampalipas oras or kung gusto nila mag-unwind or mag-relax ay doon sa cafe. Yung parang yung kakabukas nga lang niya na mga kasembreros, no, nasabi natin akala ko parang cafe siya or parang makakabili ka ng mga inumin and so on mga kasembreros. So ito yun, parang part niya, tapos pinicturean niya lang yung vintage bike na nakahang, and then yung area mga kasembreros. And then ito, ang kulit ng ginawa ng isang fan dito, no. May baby. So another edited na ng AI mga kasembreros, no. Parang meron siyang maliit na version na Tisoy. Sabi ito, cute mo Tisoy mga kasembreros. So shout out kay Ma'am Levi Bautista Rodriguez, no. Salamat po. And then ito, last item natin, si Daddy Bay, no. Parang may bagong hobby at saka bagong sport na naman si Daddy Bay na ping-pong. Hindi ko alam kung ping-pong ito o indoor tennis. Parang siya, no? Hindi siya kasi ang ping-pong, 'di ba? Table ping, 'di ba, sa lang dapat siya, maliit lang dapat na mesa. Pero ito sa kanya ayan, no.
pickleball ang tawag dito, pickleball, no? Pickleball pa nakalagay dito. Hindi ko nabasa. Sin pala siya, no? Pickleball, mga kasembreros. So, ayan, pagkahuli ay may picture-picture sila ng kanilang team, mga kasembreros. Ang kulit na ang tatay ni Phenomenal Box Office Cinema King. So, ang ganda nito kasi kapag ano ka, dapat nakakapagpasingot, nakakapagpapawis ka, mga kasembreros. So, ginaya nila, or ginaya si Sir Alden din na sporty ang dating, mga kasembreros. Alright, so lang po sa ating captain items ha. Tayo po ay team panatag, no? Trabaho lamang itong ginagawa ni Ma'am Catherine at ni Sir James, mga kasembreros. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 29, 2025, Friday na po, no? Bukas ay weekend na. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin, mga kasembreros. Ang title, Yamang May Pakpak. Proverbs 23:4-5. Do not overwork to be rich, because of your own understanding. Cease, tumigil down. Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. May pakpak, mga kasembreros. They fly away like an eagle toward heaven. Ang kulit, no? Kung kaya parati kong in-encourage ang bawat isa bago tayo magsimula ay magbasa talaga tayo ng Proverbs, no? At saka Psalms. Yung dalawang ito, perfect sa mga magsisimula na magbasa ng Biblia, mga kasembreros. Kasi ang Panginoon natin kapag Proverbs, no? Ecclesiastes, Psalms, ang Proverbs, bibigyan tayo ng dunong, ng kaalaman ng Panginoon, mga kasembreros. Tapos yung Psalms naman ay magpapalapit sa atin sa Panginoon. Kasi parang labanan ng puso, no? Kung ang sumulat nito mostly ng salmo or mga awit, mga kasembreros, ay si Haring David. So, the man after God's own heart. So, ang tuturo nito talaga ay palapitin tayo sa Panginoon, mga kasembreros. So, perfect combination tong dalawang ito. Or else, yung Book of John, sa 4 na gospel, mga kasembreros, no? Maganda rin yon because it speaks about yung whole theme nun ay pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, mga kasembreros, yung Book of John. So, ang Proverbs 23:4-5 is about cautioning against the pursuit of wealth and material possessions, reminding that they are fleeting and not worth investing excessive energy and desire into, as they can vanish suddenly. So, ito yung sasabi natin na ang yamang nakuha sa madaling paraan ay nawawala rin siya sa madaling paraan, mga kasus, or sa madaling nawawala na siya bigla na parang bula. So, ang kayamanan ng madaling nakuha ay madali ring nawawala, mga kasembreros. So, pero sa atin dito ay nilagyan na natin ng konting twist na may pakpak yung mga pera, mga kasembreros, na yamang may pakpak. Ibig sabihin po ay nawawala bigla, no, sa ating pong reality sense, mga kasembreros. So, ang verse nito ay napaka-powerful reminder sa atin na yes, pwede tayo magtrabaho, pero wag nating ubusin yung ating panahon, oras, lakas, kasi maraming nag-overtime, no? Talagang para yumaman or para mabayaran ang mga bills. Kasi sino ba naman ang parang luho nilang minsan, mga kasembreros. Kunwari, kukuha ka ng kotse, kukuha ka ng sasakyan, kukuha ka ng ganito. Isipin mo, kailangan ko ba to or gusto ko lang? Okay? Dapat meron tayong wisdom na needs ko ba ito or wants, kasi magkaiba yung needs, mga kasembreros. Yung pangailangan natin na mga bagay ay yung mga bagay na hindi tayo mabubuhay kapag wala ito. Okay? Kapag meron ba tayong kung wala ba tayong bagong damit or bagong sasakyan or bagong cellphone, pero may nagagamit ka pa naman ng cellphone, may nagagamit ka pa naman ng bagay or damit, for example. So, needs ko ba ito or talagang gusto ko lang, no? Para kunwari sa uso, mga kasembreros, or gusto ko lang na ipagmayabang na meron akong bagong cellphone, and so on and so on. So, hindi masama na magtrabaho because kailangan nating kumita, mga kasembreros, sa tamang pamamaraan at marangal na pamamaraan. Pero kapag, sabi nga dito, pag nag-overwork na tayo, tapos gusto na natin ng maging mayaman, no? Do not overwork to be rich. Huwag tayo mag-overwork para maging mayaman. Pero kung nagtatrabaho tayo, no, tapos dinadakila natin ang Panginoon. So kasi ito yung sabi natin na ang Panginoon sa Biblia, tuturuan talaga tayo ng balanced life, mga kasembreros. Hindi lang puro amen, hallelujah,
basa ng Biblia, pray, pray, pray. Hindi sa lahat ng pagkakataon, no, mga kasambreros, na tatrabaho ka tapos na memorize ka ng mga verses, mga kasambreros. So balance ba? May time sa pamilya, may time sa trabaho, may time sa Panginoon, may time sa leisure, no? Kung may time sa gala, may time sa visitations or sa mga destinations ang gusto mo, may time sa family. So balance life, no? Kung kaya yung natopic ko na rin ito, mga kasambreros, na ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak po ng Panginoon ay hindi siya burden, hindi siya bigat para sa atin na maglingkod sa Panginoon, magbigay ng panahon para sa Kanya sa pagbabasa ng Biblia, pagsisimba, pag-share ng gospel, no, pagmamahal sa pamilya, panalangin, and so on, mga kasambreros. Kasi mali yung perception ng mga tao eh. Kapag nagbabasa sila ng Biblia, pabanal-banal ka pa, pag ganyan-ganyan. So, ang tingin tuloy ng iba ay parang aayaw nila sila kasi nga parang tinutukso sila, tapos parang OA, for example, parang KJ, ganun-ganon. So, kapag nagbiblia ka daw, KJ ka, hindi ka na makapapainom ng alak ng mga tropa mo or hindi ka na sasama sa kanila. So, may mga times na sasama ka, mga kasos, but you know the boundaries because you have wisdom from God. So, ganun po siya. So, ang kayamanan na na madaling nakuha or masamang paraan nakukuha ay may pakpak yan, mga kasos. Ibig sabihin, it will vanish away, no? It will fade away. It will be gone, mga kasambreros, in the wind. This is a powerful reminder that the pursuit of material wealth can be all-consuming and ultimately fleeting, temporary, mga kasambreros. It cautions against exhausting oneself in the relentless pursuits of riches, as wealth is not a guarantee of lasting security. So, marami ngayon, no, sa ating society, sa ating gobyerno, talagang maraming balita ngayon na talamak yung corruption, no? Let's pray for the healing sa ating bansa, mga kasambreros. Instead, it prompts us to reflect on the transient nature of material possessions and the importance of seeking balance in our lives. So ito yung sasabi natin, no? Balance, kumbaga pa tinitimbang at saka balanse. Hindi ka overworked, no? Hindi ka haggard sa trabaho, hindi ka haggard sa pamilya, hindi ka haggard sa pag-iisip ng kung ano-ano. Balance, mga kasos, and we always wanted to have a balanced life na pag-oras ng pahinga, pag-oras ng trabaho, pag-oras ng maglilibang ka, no? Pag-oras ng leisure, entertainment, pag gusto mong umupo, pag gusto mong matulog. So, ganun, mga kasos, pag gusto mong manalangin, magbasa ng Biblia para sa Panginoon. So, you have balanced life, mga kasos. Iba talaga kapag meron kang balancing pamumuhay, mga kasambreros. Think about it. Have you ever witnessed someone sacrificing their health, relationships, or overall well-being in the pursuit of wealth? So, may kakilala ba tayo? Marami tayong nakita, no, sa social media na work, no? Talagang binubuhos nila yung kanilang panahon sa pagtatrabaho, paggawa ng content, for example, and so on. Kasi may mga bills silang binabayaran na once lang nila yung ginagawa nila o kinukuha nila, utang dito, utang doon, tapos hindi naman pala kailangan. So ang ending ay overwork yung katawan nila, no? Nag-iisang katawan nila na sacrifice yung kalusugan dahil lang sa trabaho at saka yung mga hindi naman dapat kailangan ginagawa for the sake of may kailangang bayaran. So, ang Proverbs 23:4-5 ay panawagan sa atin, no, na kailangan makinig tayo sa wisdom, na merong moderation ang lahat-lahat, and do not trust our wealth kasi ang wealth natin ay fleeting. Kahit na ang tao, hindi nagkumanda ang Panginoon na pagtiwalaan natin ang ating kapwa-tao ni ang ating sarili, kundi magtiwala tayo sa Panginoon kasi ang yaman na kapag nasa mali, no, kapag maling pamamaraan, mga kasambreros, yung pagkuha natin sa kayamanan or sa ating mga income, no, yung pinapakain natin sa ating pamilya galing sa masama, ay yun ang sasabi na hindi siya lasting, hindi rin siya kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. That is why madali rin siyang mauubos at mawawala, mga kasambreros, and it's very dangerous kasi kapag ganito ay doble-doble ang sumpa at saka yung parusa ng ating Panginoon, mga kasambreros. So, yamang may pakpak, no? Ibig sabihin, parang isang ibon na lilipad at saka mawawala, mga kasambreros, at hindi mo na makikita. Kasi nga, na-overwork ka. Kailangan natin maging maalam talaga, no? Sa mga decisions, sa mga actions natin, sa ating salita, and so on. So, as an application
focus on building eternal treasures by serving the Lord instead of exhausting yourself chasing worldly wealth. Mga customers, reflect on your priorities and make sure you are putting God first in all that you do. So, invest natin yung ating panahon, yung effort, yung oras, yung ating pera, no? Yung ating mismong sarili natin sa Panginoon, mga kasembreros. But, no, of course, no, balanced life, mga kasembreros. Kasi pag balanced life po balance pang buhay natin sa Panginoon at sa ating buhay, no, sa realidad ng buhay, mga kasembreros, ay magkakaroon tayo ng fulfillment and tamang purpose sa buhay. Alright, so naman sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom at kaalaman na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Paalam po. I love you all.